hanggang presensya, alam nating siya ay naroroon noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ba't ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan? Kung ang Diyos ay walang simula at walang katapusan, ibig sabihin wala ring sandali sa ating buhay na hindi niya kayang kontrolin. Marami ang natatakot sa kinabukasan, sa hindi pa nangyayari. Subalit sa pahayag 22:13, sinabi ni Jesucristo, "Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli." Ang Diyos na lumikha ng lahat ay siya ring may hawak sa ating hinaharap. Kaya't hindi natin kailangang matakot, anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang ating kinakaharap. Ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi siya mawawala kailanman. Sa isang mundong punong-puno ng kawalan ng kasiguruhan, ang katapatan ng Diyos ang ating matibay na sandigan. Ngunit paano nga ba natin mararanasan ang walang hanggang presensya ng Diyos sa ating sariling buhay? Hindi lang ito isang malalim na konsepto, ito ay isang realidad. Kapag tayo'y nananalangin, nagbabasa ng Biblia at isinuko ang ating buhay kay Jesucristo, mararanasan natin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang Diyos na hindi kailanman nawala, ang Diyos na laging naroroon, ay siyang may hawak ng ating kamay. Hindi siya lumalayo, hindi siya nagbabago, at hindi siya nawawala. Nasa Kanya ang simula at ang wakas, ngunit higit sa lahat, siya ang Diyos na hindi kailanman mawawala sa iyong tabi. Kapag iniisip natin ang oras, lagi nating iniugnay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga segundo, minuto, oras, taon. Lahat ng bagay ay may takdang panahon. Ngunit paano ang Diyos? Ang Hebreo 1:10-12 ay nagsasabi, "Ikaw, Panginoon, ang naglagay ng pundasyon ng lupa noong una at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Ang mga ito ay mawawala, ngunit ikaw ay mananatili. Ang mga ito ay maluluma na parang isang kasuotan, ngunit ikaw ay hindi nagbabago." Ito ay isang malinaw na pahayag. Ang Diyos ay hindi sakop ng oras. Kung ang mundo ay isang libro ng kasaysayan, tayo ay nasa mga pahina nito, lumilipat mula sa isang kabanata patungo sa susunod. Ngunit ang Diyos, siya ang may akda ng libro. Nakikita niya ang simula at wakas ng sabay, sapagkat hindi siya kabilang sa panahong kanyang nilikha. Ngunit bakit ito mahalaga? Sapagkat maraming tao ang nabubuhay sa takot sa hinaharap, takot sa kung ano ang mangyayari bukas.